Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal, tayo po ay magtaas ng ating makamay. Dumalangin po tayo sa ating mahal na Panginoon. Hilingin po natin ang paggabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, kami, mahal na Panginoon, ay nagpapaabot ng aming pinakamataas sa pasasalamat, aming pagpupuri sa araw nito sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa iyo, mahal na Panginoon, ang aming pagluluwalhati sa lahat, mahal na Panginoon, ng mga biyaya, pagpapalang aming patuloy, mahal na Panginoon, pinapaabot ang aming pasasalamat sa bawat yugto ng aming panambahan na kami sinamahan, ginabayan sa araw na ito. Higit sa lahat, sa iyo napakatamis sa presensya na ipinadama sa aming lahat. Narito kami, mahal na Panginoon, sa pakikinig namin ng mga banal mo salita. Buong pagpapakumbaba kami lumalapit, sumasamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Sa first prayer ng aming minamahal, ginagalang aming mahal na pastor, lakipan mo ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya ang iyong mga banal na salita. At sa oras pong ito, sinasaway namin na lahat ng hadlang, lahat ng pag-alilangan, anumang gawa ng kaaway, kasaw, hinsus ang Pilipindaos, in the mighty name of Jesus, and everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Tayo po ay makakaupo na po sa ating mga kanikanyang mga upuan. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapaabot natin sa mga sandaling ito lahat po ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay tanging sa ating Diyos na makapangyarihan, ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang ating Diyos na buhay. Atin rin po, pinapaabot ating pagbati po, pagrespeto, dobling paggalang, at patuloy po ang ating pag-alala po sa blessed memories and teachings ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, our dearly beloved honorable pastor, Evangelist Waldis Rada Almeda, the end-time prophet of God, and our dearly beloved honorable assistant pastor, Linus Almeda. And also we greet with love and respect the beloved Almeda children and family. Magandang hapon po sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved members, co-workers in the vineyard of the Lord, sa lahat po ng mga beloved webcast viewers, mga minamahal. Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Amen. Habang tayo, maminamahal, ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Ano po? Maminamahal, tayo po ay natututunan na tayo ay magtiwala sa mahal na Panginoon. Ating nalalaman ang dakilang kalooban ng ating mahal na Panginoon. At sa bawat mga pangyayari sa buhay natin, lagi po natin mga minamahal nakikita ang napakagandang plano ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Kaya maminamahal, habang ikaw ay lumalago sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, bumilang po tayo ng taon at nadaragdagan ng taon at maraming mga taon. Maminamahal, sa buhay Kristiyano, ang sabi nga mga minamahal na maraming mga mananampalataya, marami kang titiisin, marami kang babatahin ng mga sakripisyo. Ngunit sa mga pagtitiis niyan, diyan ka pagtitibayin at patatatagin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya maminamahal, tayo ay mag-aral ng Word of God. Praise the Lord. Kindly po, basahin natin in the book of Hebrews 13, verse 6. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa pagkabasa ng Word of God. God bless you po sa salita ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Ang sabi po rito sa Hebrews 13, verse 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Ating bigyan ng ating pamagat, be resilient. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal. O sa Tagalog, maging matatag. Ang salitang resilient, ang sabi rito maminamahal, ito po yung nakakayanan po nilang maging matibay na humarap sa anumang sitwasyon ng buhay.
they can able to withstand even in the very difficult situation. Kaya nga, ang pagkakaroon ng spirit of resiliency, bilang mga Kristiyano na tayo ay natutong magtiwala, manampalataya sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Katulad ng isang kawayan na kahit maminamal anong lakas ng unos, pag hinahampas na po ng hangin ng kawayan, sa panahon ng kalamidad, yumuyuko lang yung kawayan. At pagkatapos ng malakas na hangin, tumatayo muli ang kawayan. So, ang Kristiyano po pala, mga minamahal, sabi ni Pablo, kapag ikaw ay merong matatag na pagtitiwala at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, ikaw ay walang kinatatakutan. Ang takot mo lang ay magkasala sa ating mahal na Panginoon at ang takot na malayo ka sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang Panginoon, sabi niya po, ang Panginoon ang aking katulong, ang aking kasama, anong magagawa ng tao sa akin? Tama nga naman. Pagkasama mo ang mahal na Panginoon, walang sino man ang maaari, mga minamahal, na tatayo laban sa iyo pag ang katwiran ng mahal na Panginoon ay nasa sa iyo. So, pagkakaroon, mga minamahal, ng spirit of resiliency or be resilient or be resilience, pag ikaw ay Kristiyano na pala, mga minamahal, mga pagsubok na yan, ang mga trials na yan, lalo po tayong magiging matapat sa mahal na Panginoon. Magiging matamis ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Naalala niyo ba yung first love natin sa mahal na Panginoon? Huwag natin kakalimutan po yan. Yung unang dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon na hopeless ka na, wala ka ng pag-asa, may nag-anyaya sa iyo. Nung ikaw ay dinala sa gawain ng mahal na Panginoon, una mo nasaksihan ng ganitong uri ng pagtitipon na merong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kung nakadalo po kayo maminamahal sa main church, sa lugar ng Luneta, sa dako ng Amoranto, mga minamahal, sa lugar po ng Cuneta Astrodome, sa dako po mga minamahal ng Marikina na ngayon ginaganap ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Mula magsimula ang gawain ng mahal na Panginoon hanggang matapos ang pawang naluluwalhati ang dakila makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Every part of service is holy and divine. Amen. Kaya ingat na ingat tayo na magbigkas na mga salita, mga minamahal, na hindi matuwid sa harap ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Being resilient, maminamahal, sa pagiging isang Kristiyano, sabi ng Hebrews 12, verse 1 and verse 2, maminamahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Nanamasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay tiniis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sinasabi na salita ng ating mahal na Panginoon, para ikaw ay maging matatag na Kristiyano, mananampalataya na iibig at magmamahal sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, wasakin mo ang makasalanang buhay mo. Destroy your sinful life. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which
that so easily beset us. And let us, praise the Lord, lay aside every weight, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ang pagkakaroon ng isang matatag na paglilingkod at relasyon sa mahal na Panginoon, yung nagpapabigat sa atin, yun po yung kasalanan. Makatakbo ka ba ng maayos, mga minamahal, kung may dadala-dala kang pasanin? Mga minamahal, pagtatakbo ka, merong nakalagay, mga minamahal, sa iyong balikat na 10 kilong bigas o 20 kilong bigas. Mga minamahal, hindi ka makakatakbo ng maayos. Ang kasalanan, yun po yung nagpapabigat sa buhay Kristiyano. Pag si Imaming ikaw ay naglilingkod na sa ating mahal na Panginoon, kaya nga, ang kaligtasan hindi isang araw lang eh. Hindi isang buwan lang, isang taon. Tapos na. Habang buhay tayo, kinakailangan nating maglingkod ng totoo at tapat sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kanino ka titingin? Tingnan mo lang ang mahal na Panginoon. Kasi kung sa paligid mo, mga minamahal, ang daming distraction. Maraming mga offenses. Minsan kahit yung katabi mo, kahit kaibigan mo, kahit malapit sa'yo, kahit kasama mo sa trabaho, pwede kang bigyan ng ikasasama ng iyong loob. Pwede ka ring saktan. Pero pag ikaw ay nakatingin lang sa mahal na Panginoon, come what may, ano man ang mangyari, tuloy-tuloy kang maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kasi pag ang mahal na Panginoon, tiningnan mo lang, makikita mo yung righteousness of God. Holiness of God. And His promises. Pag nakikita natin yun, maminamahal, yung kabutihan ng mahal na Panginoon sa buhay natin, hindi ka makakaisip na huhinto eh. Bakit yung iba mga kapatiran, mga minamahal, pagdating ng trials, huminto sila. Pagdating po ng mga persecution, tumigil na po sila. Kasi ang tiningnan po nila yung trials. Ang tiningnan po nila yung persecution. Ang hindi natin natingnan at hindi natin nakita yung gagawin ng mahal na Panginoon pagkatapos ng trials. Yung gagawin ng mahal na Panginoon pagkatapos ng persecution. Kasi at the end of every mga minamahal struggle, there is a blessing that is waiting for us. Yung blessing na yun, yung pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi po lahat material. Yung ikaw ay malakas ang pananampalataya mo ngayon hanggang sa oras na ito, nagagalak ka sa presensya ng mahal na Panginoon, matamis ang presensya ng mahal na para sa iyo, lagi kang nananabik sa ating mahal na Panginoon, yan ang pinakamalaking blessing na ibinigay ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Maraming tao ngayon, kailan nila maalala ang Diyos? Heto na, pag mayroon ng dilubyo. Pag meron ng paparating na sakuna, pag meron ng pararating mga minamahal na mga balita na ikatatakot ng buong mundo, doon pa lamang sila mapapalapit sa Diyos. Maganda rin naman minsan, maminamahal, na merong mga ganong darating na balita para ang tao ay magising sa katotohanan na kailangan ng tao ang ating mahal na Panginoon. But we are more blessed. Alam niyo kung bakit? Kasi nung makilala natin ang mahal na Panginoon, mula nung araw na yan, isinorender natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon. We decided to follow our loving God. May pagpapala o walang pagpapala,
mga minamahal. Lagi ka, mga minamahal, mainit sa ating mahal na Panginoon. On par ka sa ating mahal na Panginoon. Pag-araw ng gawain, concentrate ka lang sa mahal na Panginoon. Nakapokus ka lang sa ating mahal na Panginoon. Amen. Avoid any distraction. Iwasan natin yan. Yung may tatabi sa'yo, may bubulong sa'yo ng hindi maganda. Ang sabi mga minamahal na salita ng mahal na Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Di ba mga minamahal? Pag nakatingin ka lang sa mahal na Panginoon, hindi nadudumihan ang isip mo. Amen. Hindi ka nagda-doubt sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon dahil ang mahal na Panginoon hindi nagbabago. Siya pa rin noon, ngayon at magpakailan, kailan pa man. Kung ang mahal na Panginoon nagpagaling ng mga dakilang himala nung panahon niya, ang sabi sa ating panahon, higit pa ron ang gagawin ng mahal na Panginoon pag ikaw ay naniwala at sumampalataya sa kanyang mga salita. Makapatira, nagpatuto kanina, mami na mahal. Yung makita natin na kahit napakainit ng araw, magsasakripisyo ka. Amen. Amen. Para sa mga kaluluwa. Yung passion na kailangan na hindi hihinto ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Dapat lahat tayo, concern tayo, maminamahal sa kaligtasan ng maraming tao, lalo na po yung hindi pa naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Mga may edad na yung mga beloved Lord Square. Kaya nga, we are all praying. Meron na ng mga next generation. At sasabihin natin, maminamahal, pag ganitong mainit ang panahon, maminamahal, at medyo may nararamdaman na, maminamahal, baka dumating yung oras, maminamahal, lahat tayo nagpipray. Paano kung nagkulang ng prayer? At yung mainit na panahon na yan, mga minamahal, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, mag-ingat ka para ingatan ka rin ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Kaya pag may edad na, mga minamahal talagang, ngayon, medyo bata-bata pa tayo. Ngayon 40 years old, 45, iba 30, 20. Pero yung iba, mga minamahal, 60 na. Amen. Senior citizen, ano po. Pero mabibless ka kasi makapatiran. Kahit may edad na, yung panahon na sila'y nasa kalakasan pa na magamit para sa iba, mag-pray para maligtas ang maraming kaluluwa, hindi nagbago yung desire ng puso nila. Palakpakan nating lahat ang mahal na Panginoon. Amen? Kasi nais ang mahal na Panginoon maging part tayo ng ministry of winning soul for Christ. Yung laging nasa isip mo, kung sumakay ka ng jeep, maminamahal, mag-share ka ng gospel ng mahal na Panginoon. May leaflets po tayo dyan. Kung nanghihina ka ngayon, nanlulupaypay ka ngayon, kumuha ka ng leaflets. Humayo ka. Yan ang sabi ng ating beloved parents in the Lord, para hindi makapasok yung wiles of the devil. Lagi kang mag-isip ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Lagi mo mga minamahal, ibahagi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, amen. Maminamahal, ituloy natin. Praise the Lord. Basahin natin ang susunod na verse, Matthew 7, verse 24 and 25. Amen. Praise the Lord. Ito po sinasabi sa Mateo 7, ang talata ay 24 at 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang hangin. At hinampas ang bahay na yaon at hindi bumagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Being resilient, mga minamahal, you must have the unshakable faith. Yung pananampalatayang hindi ka matitinag. Amen? Amen. Yung kahit anong unos na dumating,
Ang sabi ng ating nabasa kanina, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken unto him unto a wise man, which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, yung pananampalataya natin, para maging unshakable, hindi ka matitinag, mga minamahal. Hindi basta-basta mawawasak ang iyong pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi madudumihan ng pag-anilangan ang pananalig mo sa Diyos. Our faith must be built upon a rock. Pag ang pananampalataya po natin ay makatayo sa isang matibay na bato. Amen. Tingnan niyo yung bahay sa Batanes. Nakarating na po kayo sa Batanes? Ako, hindi pa po. Minamahal. Amen. Karamihan po ng bahay po doon, yari po sa bato. Nakahanda po ang mga bahay doon. Magkaroon man ng single, number 4, number 5, number 7, o anumang malakas na bagyo. Bakit? Daanan po yan ng kalamidad sa Pilipinas. Point of entry of typhoon in the Philippines. Kaya doon, mga minamahal, lahat makita mo, karamihan, ang mga bahay, yari sa matatag at matibay na bato. Para kahit anong unos na dumating, mga minamahal, nakatayo pa rin ang bahay po nila. Ganon din sa espiritual. Kapag ikaw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, pag dumadalo ka lagi sa gawain ng mahal na Panginoon, para maging resilient ka, yung napakinggan natin na Word of God, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, you are not only hearer of the Word, but doer of the things and the Word that you have heard. Kung ano yung napakinggan natin, gaganapin natin. Napakinggan natin, mahalaga yung pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dadalo tayo ng dadalo, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya very blessed yung believer, 5 years, 10 years ago, in serving God, walang absent. Amen. Amen. Praise the Lord. Nung nag-absent na, grabe ang kanyang kalungkutan. Dahil ayaw niya nga umabsent, mga minamahal. Dahil every time na dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, dito tayo nagiging masaya. Dito tayo, mga minamahal, nakakaramdam ng ibang kagalakan. Kagalakang nagmumula sa ating mahal na Panginoon lamang. Ay, kapatiran, pag hindi siya nakadalo, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Kung siya lang ang masusunod, mga minamahal, ayaw niyang absent sa gawain. Pero minsan sa kanyang trabaho, sa kanyang hanap buhay, kaya mga minamahal, minsan sa buhay Kristiyano, bilang totoong iibig ka at magpapahalaga ka sa iyong kaligtasan, ang bigay ng ating mahal na Panginoon sa atin, para tayo ay maging matatag, ipaglalaban natin ang ating pananampalataya. Amen. We will able to stand firm for what we know is right in the eyes of our loving God. Amen. Because we are in the last days, mga minamahal. Sabi ng Luke 22, chapter 22 and verse 31 and 32. Mga minamahal. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 22, versikulo 31 hanggang 32. Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig na gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay pinamamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka na muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, nililiglig tayo. Katulad ng trigo. Yung butil ng trigo, mga minamahal, ang bawat binhi nito ay mahalaga sa ating mahal na Panginoon. Tayo ay mahalaga sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, sabi ng salita ng Diyos,
31 at 32, sabi ng ating nabasa kanina, hallelujah, praise God. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapot ikaw ay ipinamamani ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Huwag magkulang ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Nililiglig tayo mga minamahal sapagkat ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, the judgment will first begin in the house of the Lord. We are in the last days, mga minamahal. Sasalain ng mahal na Panginoon ng totoong para sa Kanya. Lilinisin ka ng mahal na Panginoon, itutuwid ka ng mahal na Panginoon upang lalo kang maging matatag sa iyong pananampalataya, upang ang bawat salita ng Diyos, ang bawat ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon na ating narinig, itinuro at ipinangaral ng ating beloved parents in the Lord, ating minamahal ginagalang ating mahal na pastor, ating minamahal ginagalang na assistant pastor, to refine all believers. Linisin ka ng mahal na Panginoon to be able to be a resilient servant of our loving God. Na kahit ano pa yan, mga minamahal na mga kahirapan, mga pagsubok, habang nililiglig ka, habang ikaw, mga minamahal, ay dinadalisay ng mahal na Panginoon yung pananampalataya, there is no room for you to go back from where you have been before. No turning back. Amen? Amen? Pag nakapokus ng isipan mo sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, nililiglig tayo kung sino ang matitira, magpakatatag, magpakatibay, at sa bawat nalalaglag sa kamay ng mahal na Panginoon. Dumadalangin tayo, hinihingi natin sa mahal na Panginoon na walang malaglag sa kamay ng mahal na Panginoon, kundi ang bawat isa ay maging matatag, magpakatibay sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Huwag nating hayaan na tayo ay mahawa sa sanlibutan. Amen? Yung buhay sa sanlibutan, iba po yung buhay Kristiyano. Tayo yung mga anak ng ating mahal na Panginoon, silyado ng kapangyarihan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ang sabi ng Bible, the Lord will renew our strength. Maminamahal. Basahin natin. Malapit na po tayong matapos, Isaiah 40 verse 31, at mamaya last verse na tayo, 1 Corinthians 15 verse 58. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po sinasabi sa Isaiah 40 at ang talata ay 31. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Tulad ng agila, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Tulad ng isang agila, paminamahal. Kapag ang kanyang mga inakay ay naroon sa isang mataas na pugad, inilalagay. Pag dumating na ang araw, mga minamahal na kanyang mga inakay ay nagkaroon ng pakpak. Nararamdaman ng isang ina na malapit na ang oras sa sandali na lilipad ang kanyang anak. Ang gagawin niya, mga minamahal, mula sa taas ng pugad kung saan naroon ang kanyang inakay, kukuhanin niya ito. Ililipad ng inahing agila ang kanyang anak na inakay at ilalaglag niya. Ikakampay yung pakpak ng kanyang inakay na agila. At kapag hindi pa kaya ng inakay, muli, mga minamahal, sasagipin ng ina at ilalagay doon sa taas. Paulit-ulit niyang gagawin yon, mga minamahal. At kapag dumating ng oras na sapat na ang mga pakpak, ang bagwis ng kanyang inakay na anak,
at kaya niya ng lumipad na pag-isa, hahayaan na ng inang agila na makalipad ang kanyang anak. Habang tayo, mga minamahal, ay mahina pa at hindi pa natin kaya, mga minamahal, tinuturuan tayo ng ating mahal na Panginoon sumunod sa kanyang dakilang kalooban. Tumunod tayo na may buong takot, buong katampatan, mga minamahal. Ang mga pagsubok minsan parang hindi natin kaya, pero meron tayong Diyos. Paulit-ulit tayong sinasamahan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan ng ating mahal na Panginoon. Dumating man ang oras sa kagipitan, nariyan, sasagapin ka at tutulungan ka ng mahal na Panginoon. But when that time that we need to stand, amen, pag nagmamature ka na sa church, you are a growing, faithful believer that serve our loving God. Nagmamature ka na sa church, nalaman mo na ang kalooban ng mahal na Panginoon, na kailangan pala kapag ikaw ay nagpatuloy maglingkod sa Diyos, huwag kang mapagod, huwag kang manghina, huwag kang manghinawa, at lagi kang magpakumbaba sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kahit itinataas ka na at pinagpapala ka na ng mahal na Panginoon, lagi yung magkaroon tayo ng mababang kalooban. Do not boast for yourself for what you have today. Let us all remember everything that we have comes from our loving God. At ito ay dahil sa prayer ng ating beloved, honorable parents in the Lord. Ating minamahal, ginagalang ating mahal na pastor. Ating minamahal, ginagalang na assistant pastor. Beloved Almeda children, tinuruan nila tayo, mga minamahal, laging manalangin sa mahal na Panginoon. Magsikap na maglingkod sa Diyos. Work out our own salvation with fear and trembling. Amen. Magala ka lagi sa presensya ng mahal na Panginoon. Just like an eagle. Pag lumilipad na at dumating ng araw, mga minamahal, na kaya ng ilipad, mga minamahal, ang kanyang mga bagwis, ang kanyang mga pakpak, mga minamahal. Ang kanyang discerning spirit. Ang kanyang maminamahal focus. Napakalayo ng kanyang nararating. Malayo ang kanyang maaabot. Kaya nga pag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, may darating na pagpapala ang ating mahal na Panginoon. Don't complain when trials come. Be thankful and be resilient. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Last verse po tayo, kindly po, at magpapaawit, mag-prepare na po tayo. Maminamahal. Dito po sa aklat ang unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Yun po yung maganda. Laging sumasagana ka sa gawa mo para sa mahal na Panginoon. Huwag nating isiping may nagawa na po tayo. A resilient believer serving the Lord steadfastly. Unmovable. Laging masagana sa kanya, mga minamahal, sa buhay niya. Ano pa ang kanya magagawa para sa gawain ng mahal na Panginoon? May mga kapatiran, mga minamahal, bakit ganun ang kanilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon? Sa panahon ng trials, may ginagamit ang mahal na Panginoon para sila'y makasurvive. Sa panahon sila'y walang-wala, mga minamahal, may gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Just keep on praying and trusting our loving God. Nung pinagpala na po sila, ng mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, I want to be a channel for others to be blessed.
nais natin, gamitin tayo ng mahal na Panginoon, maging pagpapala para sa iba. Maging pagpapala para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya, ang resilient believer, maririnig mo lagi, kahit gipit na yan. Amen. Kahit wala nang isasaing pauwi yan, mga minamahal, maririnig po sa Kanya. Thank you, Lord. Amen. Si Job, kahit na wala na po yung lahat ng meron sa kanya, ang kanyang magagandang mga anak, ang kanyang masaganang kabuhayan, lahat ng meron sa kanya at nagkasakit pa siya. Mabasa mo sa Bible, ang sabi ni Job, "Blessed be the name of the Lord." Amen. Ang sabi ni Job, sa Job 1 verse 21, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya pag ikaw, mga minamahal, ay isang matatag na Kristiyano, isa kang resilient believer, mga minamahal, nasa iyo ang spirit of resiliency or courage, steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Laging ang kayamanan mo, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Everybody shout, Amen. We are all being blessed. Salamat po sa mahal na Panginoon. Damang-dama po natin gaano tayo lahat totoong pinagpala at pinangahawakan, pinalalakas na matibay ng ating mahal na Panginoon. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng dakilang Diyos sa buhay po natin. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo po, mahal na Panginoon. Marapat kang pasalamatan, papurihan at parangalan. Luwalatiin ang iyong makapangyarihang pangalan. Hallelujah, hallelujah. When you're up against the wall and your mountain seems so tall and you realize the life's not always fair, you can run away and hide. Let the old man decide, or you can change the circumstances. Itaas po natin ang ating makamay. Let us worship our loving God. Kausapin po natin ang mahal na Panginoon. When you're up against the wall, Hiningin natin sa mahal na Panginoon, patuloy na tayong malakasin, so tall, pangawakang matibay you realize sa pagharap sa mga pagsubok. life's not always Matuto tayo lagi magtiwala at manalig sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. run away and hide. Hallelujah! Let the old man decide. You can change your circumstances With the prayer, when everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, hallelujah! just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel Hallelujah. gone, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away if you just raise His name. Hallelujah! When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize
His name. You can run away and hide. Let the old Hallelujah! Napakasarap namin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung pinanghihinaan ka ng loob, narito ang mahal na Panginoon. Magbibigay lakas sa ating lahat. Praise His name. Hallelujah! When you have a broken heart, Put the word to us, and the word to Jesus. say, Lord, all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When the seas are all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, Greater is He. Hallelujah! Mahal na Panginoon, napakabuti mo. Nawala din ang iyong mga pangyarihang pangalan. If you just praise His name, oh, you can overcome by the blood of the Lamb and by the word of the testimony. You see the darkness gone as your faith begins to grow. Hallelujah! You're not alone, so how can you be lonely Hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. when everything falls apart? Praise His name. I love you so much. When you I love you, God. have a broken, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me. Hallelujah! You take the pain away. Hallelujah! Hallelujah! When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, Greater Hallelujah! that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name, oh, you can overcome by the blood of the Lamb and by the word of the testimony. You see the darkness go, Hallelujah! begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely when everything falls apart? Praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. Mahal na Panginoon. When it seems so wrong, Mabuti mo po. praise His name. Just raise your hands and say, Greater is He that is within me. You can praise Him. If you just praise His name, great
praise His name. Ipalapak natin ang ating mga kamay para sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating dakila, mapagpalat na pagkabuting Diyos. Kailanman hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Lagi tayong pinagtatagumpay ng mahal na Panginoon. Pinalalakas at pinatatatag tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na Amen. Hallelujah. Glory to our living God. Thank you so much, Lord Jesus. Salamat sa iyong napakatamis na presensya, mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po ay manalangin para sa lahat po ng ating mga pangangailangan, for our mass healing prayer for the sick. Ano man ang ating kahilingan, ating mga minamahal, ilapit sa ating mahal na Panginoon, minamahal ang kapatiran, may mga pangailangan sa araw pong ito, maging nasa inyong mga tahanan, ng mga baguhan, ng mga tumanggap, mga minamahal, magpatuloy po kayo, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa may mga mabigat na mga problema, may mga karamdaman, magtiwala tayo, manalig tayo sa ating mahal na Panginoon. Bilang point of contact, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Rebukin natin ano mga karamdaman nito: cancer, leukemia, TB, asthma, goiter, pneumonia. Cast out in the mighty name of Jesus. Buong pananampalataya, mga minamahal, sa way natin ang karamdaman na magawa ng kaaway sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat ay manalangin, dakila at mapagpala, makapangyarihan po naming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangkalahatang panalangin ng aming pong minamahal, aming ginagalang mahal na pastor, narito kami nagpapakumbaba, kahabagan mo kami at patawari ng iyong mga anak na may makaramdaman taglay sa oras na ito. Ipagkalaw mo po kagalingan ng mga nanghihina, palakasin mo. Pagpalain mo ang bawat isa sa material, physical, spiritual na pagpapala. Patuloy mo kami paghaw kamatibay. Palakasin araw-araw, mahal na Panginoon. Kisa lahat, yanda kami sa iyong nalalapit at pagbabalik. At araw-araw po namin panalangin para sa buong family ng aming beloved, honorable parents in the Lord, beloved Almeda children, grandchildren, children-in-law, great-grandchildren ng aming minamahal, ginagalang mahal na pastor. Araw-araw nakalakas sa nagmumula po sa iyo, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, buong pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng karamdaman katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, ulcer, goiter, pneumonia, cast out all incurable sicknesses, anumang sakit karamdaman, Panginoon palupaypay, anumang gawa ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, be blessed and be healed. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayong lahat ay sama-samang tumayo at bilang pananampalataya po sa ating mahal na Panginoon, isisigaw po natin ng buong lakas, buong sigla, from the top of our voices 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng mahal na pastor, pag nasa oras ka ng kagipitan, may banta ng panganib, magsisimuna, manalangin, rebukin anumang panganib, anumang gawa ng kaaway, cast out in Jesus' name. Pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, iingatan tayo at ililigtas tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Sigaw natin 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to our loving God. Let us clap our hands, hallelujah, and give highest praise, honor, and glory to our mighty and loving God, our dear Jesus. Glory, glory to God. Hallelujah. Lahat ng pasasalamat at pagpupuri ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Maminamahal, tayo po muna ay darako na po para sa ating mga announcement, para po maminamahal sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran, ang ating pong sinasagawa na pagtitipon ng ating fellowship. 3 times a week po ito, maminamahal. Every Wednesday, praise the Lord. Tayo po yung nagsimula ng alas 3 po ng hapon hanggang alas 7 po tayo ng gabi. And then every Friday, overnight prayer po natin, alas 7 po ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw ng Sabado. And this coming Sunday, maminamahal, May 4, 2025, tayo maminamahal ay magsasagawa ng ating Holy Supper. Yan po maminamahal ating sinasagawa every first week of the month.
So, mga minamahal, this coming week po ay another month, mga minamahal, that is the month of May. Kaya Holy Supper po natin dito sa lugar ng Barangay Lara City of San Fernando. Makasama po natin mga beloved brethren sa lugar po ng Mabalacat City, Magalang at Palit, mga minamahal. Tayo muna kukuha ng ating special offering po para po sa proyekto ng banalang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon para po sa ating bahay-sambahan. Narito mga minamahal na magpipray, manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Para sa ating special offering, beloved Brother Jason Llamazares. Amen. Sound. Check. Amen po. Praise natin po yung taasan na pagkaloob sa ating pinakamalapang sus. Dakila mapagpala namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat sa pangalan mga pinakamalapang sus. Sa nang panalaan namin mga pastor will destroy na medya mga Panginoon. Narito po kami mga Panginoon sa mga ipagkakaloob namin mga special offerings, special pledges and vows mga Panginoon sa patuloy na pagpapatayo at pagpapagawa mga Panginoon yung bahay sambahan dito po mga Panginoon sa dako po ng San Fernando mga Panginoon. Basbasan mga Panginoon yung mga anak ng walang sawang nagtatapad, nagbibigay, nagkakaloob para sa iyong banalagway mga Panginoon. Pagpalain mga Panginoon yung mga anak mga Panginoon at ibalik mo mga Panginoon ng makalibong beses mga Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang pasaganain, patuloy mo silang maggamit sa iyong bahay, sa iyong banal na gawain. Sa unang panalangin ng mga pastor, this shot ng meda, ito po samot dalangin sa pangalan mo, pinakamalapang sus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po may namahal na Praise the Lord. Oh, there are people never receiving anything from God alone. They are shaken from their believing. When they don't sing the song, they quickly fall. Gonna keep on casting, you'll get up on the water. Soon's gonna come back home on every way. Gonna keep on casting, you'll get up on the water. Soon's gonna come back home on every way. Oh, don't you wait, just keep on believing in the way God wants you to do. Don't be discouraged, just keep on believing. Soon it will come back to you. You're gonna keep on casting, you'll get on the water. Soon's gonna come back home on every way. Gonna keep on casting, you'll get on the water. Soon's gonna come back home on every day. Shake us down, shake it together, running over. Soon's gonna come back home on every way. Gonna keep on casting, you're gonna put the water. Soon's gonna come back home on every way. Gonna keep on casting, you're gonna put the water. Soon's gonna come back home. Soon's gonna come back home. Soon's gonna come back home on every way. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng mga beloved brethren na nagbigay ng inyong mga special offering para po sa proyekto ng bahay-sambahan. Mga minamahal na sa kasalukuyan po, yung pinaka-main chapel po natin, itong ating pinagdadausan, ito po yung ating pinaka-relocation area na ito maminamahal ay dito po tayo nagdaraos ng ating banal na gawain every Wednesday and Friday and Sunday. Pero yung pinaka-main chapel po natin, maminamahal, sa lahat po ng ating mga beloved brethren, ang ating pong update, ongoing, maminamahal, retrofitting, yung ating po isinasagawa dyan, makikita niyo po, maminamahal. So, ito na po yung ating pinaka-update sa lahat po ng ating mga beloved brethren. Praise the Lord. Our footing and column, ang pinaka-target po natin mga minamahal sa loob ay pinaka-inner part ng chapel ay 26. So, nakompleto na yung pinaka-maminamahal poste po, maminamahal, nasa loob po na ating nire-retrofit po. At yung pinaka
perimeter naman, yung pinaka nasa labas, ang ating target ay 32. So ang nagawa pa lang po yung ay 8. So nasa 1/4 pa lamang po tayo, maminamahal. In total po, ang ating progress ay nasa 58.62%. So keep on praying po, maminamahal. Palakpakan natin lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yung mga ibinibigay po natin na pledges, special offering for our church construction, maminamahal, yung nakokolekta po natin, ito po, maminamahal, from September 2022 up to this present, maminamahal, April 16, validated po ito, maminamahal, 2025, and ito po, maminamahal, ay recorded. Kahit yung pinaka single centavo po na nakolekta po natin from city ng San Fernando down sa mga outreaches na tumutulong, nagbibigay, maminamahal, mga beloved brethren, lahat po yan ay mga minamahal recorded po na may talaan po tayo. Kaya mga minamahal, sa outreach po ng Florida, outreach ng Lubao, Magalang, Mabalacat City, Apalit, Arayat, lahat po ng ibinibigay na special offering dito sa city ng San Fernando ay dumarating po dito, maminamahal, para sa kaalaman ng lahat ng mga beloved brethren. Ito po, mga minamahal, ang ating update. Total na special offering and pledges, maminamahal na nakolekta po natin, mga minamahal, at sa dumarating po na financial blessing sa ano po natin ng ating pong project para po sa church construction and retrofitting, mga minamahal. Ang ating na po nakolekta, praise the Lord, for from September 22 up to April 16, 2025 ay umabot ng 6,404,356.15 While ang ating naging expenses naman po, maminamahal, ay umabot ng 6,779,369.66 So, mga minamahal, meron po tayong deposit na 375,013 pesos and 51 centavos, mga minamahal. Na-record po natin na itala po kahit yung pinaka-single centavo po. So, yung mga kapatiran na gusto magtanong kung saan napunta yung ating special offering, bukas po ang construction office, mga minamahal. Nandyan po ang ating mga record, mga minamahal, and then supported by all beloved co-workers in the church. So, yung lahat po ng ating ibinibigay, maminamahal, yan po ay nagagamit po natin para po sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya, lalong pinagpala po yung mga beloved brethren na alam natin, darating yung oras, darating yung panahon, yung ating hinihintay na maayos, matapos ang church, ibibigay ng mahal na Panginoon in the right time. Huwag lang tayo, mga minamahal, magsawa, patuloy lang tayo sumuporta. Ano mang halaga yan, mga minamahal? Maliit o mahalaga o malaking halaga, basta patuloy nating suportahan ang proyekto para sa gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon at sa lahat po ng mga beloved brethren na nagbibigay, nagkakaloob para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang dakilang Diyos ang patuloy na magpapala sa atin pong lahat, mga minamahal. At sa ating pong pagtatapos, kung kayo po mayroon po mga minamahal na isilapit, meron po tayong prayer and counseling sa mga magpapalehans, lumapit lamang dito sa harapan. At ang ating po mga beloved webcast viewers, regular po ang ating webcast, mga minamahal, live streaming po sa JMCIM Pampanga, mga minamahal. Narito po ang gawain ng mahal na Panginoon every Wednesday, Friday, and Sunday. Sa dako po ng main church, ang ating regular na banal na gawain, maminamahal, ang ating pong pinaka-official page and website, www.jmcim Central Live Streaming. Yan po ang ating mga banal na gawain all over the Philippines, all over the world, maminamahal, sa ating mga beloved webcast viewers. We are all inviting you attend the Jesus Miracle Crusade International Ministry upang tayong lahat ay lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa araw pong ito. At tayo po ay nag-iiwan ng katagang ito. We all love you in the Lord, but our loving God, our dear Jesus, love us more and more. Sa mga tatawid po sa kalsada, sa inyong pag-uwi, mga minamahal,
Hintayin niyo po yung senyas po ng mga naka-duty ng mga marshal sa pagpapatawid po dyan dahil mabibilis po ang mga sasakyan sa labas, sa may mga dala mga bata at sa mga beloved brethren na mga elderly. Kindly po, i-assist po natin sila, mga minamahal, at mag-ingat po tayong lahat sa atin pong pag-uwi, mga minamahal. God bless us all po and a blessed Sunday for each and every one of us. Tayong lahat tumayo at tayo po'y mag-pray, manalangin para po sa ating closing prayer at ibinibigyan natin pong pagkakataon sa ating beloved retired Colonel Rick Kapalad para po sa panalangin ng pagtatapos. Amen. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Diyos, mapagpalang Ama sa langit, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa una't panalangin ng ating mahal na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida. Narito po kami, taos-pusong nagpapasalamat sa iyo sa katatapos na pinagpalang Sunday service. Hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain mula po sa joyful at solemn songs. Sa mga kapatid namin na patuloy naghahayag sa iyo ng mga patotoo. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, salamat po malapang sa pag-aawitan ng aming mga beloved choirs mula po sa Children's Choir, Adults Choir, Youth and Singles Choir, at ang Jesus Finest Generation Choir. Lubos po kami pinagpalamala, Panginoon, sa paglangis mo at pagdaloy ng banal na Santong Espiritu na sa tuwi-tuwi na inarito ka sa aming kalagitnaan. Hallelujah! At lalo tigit sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming natutunan sa aming pinagpalang mga ngaral sa araw na ito at sa aming pag-uwi pansamantala, Panginoon, kung paano kami pinag-ingatan at laki pang yung pag-ibig, ganun din po sa paghatid mo sa aming mga kanya-kanyang tahanan at palayasin mo lahat ng hadlang sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. God bless you po, beloved Colonel Rick. Mami na mahal, tayo po lahat ay magbatian bilang magkakapatid sa mahal. Magkamayan po tayong lahat. Praise the Lord. Sa mga magpapalehans, pumunta lamang po dito sa harapan.